Paggising sa umaga, ako na yung naghanda ng pagkain, mga lutuin, yan. Titingnan kung ano yung mga walang gamit sa bahay. Mula bata pa sila, tapos hanggang ngayon, nag-asawa na, nag-anak na naman, o yun. Nakikita mo yung bata yung nalagaan mo, tapos ngayon, nag-asawa na, ganun. Maglabandira ako minsan apply ako ng tagaluto. Halo-halo, basta trabaho. O para magka-pira lang ko para panggasto sa mga anak ko nga nag-aral. Mahirap kasi pag isa lang nag-ahanap buhay, lalo pag mahirap ang buhay. So, pinasok ko yung maging dealer ng Natasha, Avon, Sara Lee. So, yun, tumagal naman ako doon. Tapos, nung nabuntis ako sa pang-apat, sabi ko, ang hirap nito kasi pupunta ako yung mga kliyente ko, ganon. Sabi ko, wala na, no choice na. Hanggang sa dumating yung pumasok ako sa isang family ng Vicente, diyan nga sa yun na yung pinakanlas sa dito sa may Villarica. Parang 2006 ata ako dito, 2005. Parang ganon. Mga 10 years, parang ganon na. Mabait din sila. Dito nga ako nagtagal nga sobra na, yung parang makatulong din sila pag anong kailangan ko. Talagang nagbibigay sila. Ang iba mo, kahit pag may utang ka, hindi ka na pwedeng utang. Dito ilamang wala ng problema. Kaya dito, hanggang na siguro ako dito. Hanggang tatanda na. Yung hindi ka tinuturing na iba na parang kapamilya ka lang nila na hindi nirerespeto ka, ganun, na hindi ka naman tinatawag na iba. Basta pagtatawagin ka, manang, nang, ganun. Hindi ka naman tatawagin na, hoy, ganyan. Hindi sila ganun. Parang sinusuklian lang naman nila kung ano yung pagtingin ko sa kanila na pag-asikaso, ganyan. Matagal na rin ako doon. Bali, 14 years na rin ako noong July. Stay out nga pala ako. Hindi naman sa pagyayabang, hindi naman sa pag-ano. Yung nagawa ko sa amo ko doon sa lola, hindi ko pa nagawa sa mama ko. Sa totoo lang, hindi ko pa nagawa yung serbisyo na ginawa ko doon sa mama ni Maris. Hindi ko pa nagagawa sa mama ko yun. O talagang parang nanay ko na rin siya. Kasi inisip ko, parang tatanda rin ako ganun. Sana meron din akong makakuha na maggaganito sa akin. Yung mga masyado ng sensitive, nagagawa ko talaga yun. Kasi kung hindi ko tinuturing na pamilya sila, kahit hindi ko trabaho, ginagawa ko talaga. Kaya talagang mas higit pa sa pamilya ang turing ko talaga. Dati, yung nag-aral pa ako, parang wala akong plano na makatapos. Siyempre, sa sobrang hirap namin. Kung ano lang mayroon, pag working ka kasi, parang ang hirap gumalaw Yung parang mag-aaral ka. Ginawa ko nga dati, nag-aaral ako, nagbabasa. Nagbubunot, nagbabasa habang nagluluto. Lahat sinabay na. Lalo na pag exam. Exam nga time. Habang nagbubunot, nagbabasa ako sa notebook ko. Ang hirap kaya hindi ko naisip na yung parang matapos ako, yung parang ganun, wala yan sa isip ko. Alam mo, ang pangarap ko dapat dati pala nga, gusto kong mag-teacher. O dati. Pero pag sobrang kapos namin, hindi ko na naisip yun. Pag-aral nga, hirap Tapos sa ngayon, yung pangarap ko ngayon, makapagtapos na yung mga anak ko, okay na sa akin. Pangarap ko talaga makapag-around the world. Kahit para bang baliw-baliw lang, pero totoo yun ang pangarap ko. Savings, house and lot, car, tsaka yan, trip talaga. Kasama ko yung family ko. Tapos mabigyan ko sila ng sapat na gusto, kasi hindi ko na hindi ko ba na sa nung pagkabata ako, yung gusto ko ng ganitong bag man lang. High school kaya ako, wala akong bagong bag. Puro lang sa pinsan ko, yung mga mayaman, yung pinaglumaan. So, gusto ko talaga para maibigay ko sa mga anak ko yung maganda rin buhay. Inspirasyon ko sa buhay, parang wala, parang sarili ko lang. Iniisip ko lang na kaya ko itong gawin, kaya kong abutin yun, paralin ko mga anak ko, yun lang. Sa isip ko lang. Siyempre, wala naman ako ibang makuhaan. Ako lang naman talaga. Gusto ko yung mga anak ko makatapos. Ganun. Masayang araw.
pagkasama sila. Parang araw-araw, parang araw wala namang, hindi ko naman nasubukan itong napagalitan. Kasi sila ma'am, parang ano ka na, hindi sila hindi sila amo yung parang baba ang tingin mo sa'yo. Hindi. Lahat naman ng araw, masaya. Pag wala kang kaaway, importante wala kang kaaway. Ganyan, yung kailangan hindi ka madamot sa kapwa mo. Para sa akin, ang pagmamahal is hindi lang sa pera-pera, kung hindi yung sa serbisyo. Sa serbisyo na yung kaya mong ibigay, yung best mo. Pagmamahal, yung alam mo na, yung hindi kayo nag-aaway, walang damutan, kung anong sinong nangangailangan, bibigyan mo kung mayroon, kung wala, pasensya. Ang pagmamahal, nakabilong yan sa lahat eh. Kasi ang taong walang pagmamahal, wala ka rin ginagawa. Ibig sabihin, yung pagmamahal, nandyan sa'yo lahat. Nandyan sa'yo lahat. Pagbigay, unawa, lahat gagawin mo pag mahal mo siya. Katuwang sa pag-aasikaso sa bahay, pag-iintindi sa mga kailangang gawin sa bahay, yun, sa mababaw na sala, yun yung kasambahay. Pero kung nanamnamin mo ang kahulugan ng kasambahay is, hindi lang yung paggawa o pag-aasikaso, natapos ko na yan, trabaho ko, hindi lang yun. Yung concern. Yung concern, nakasambahay ka, pag kami tao na mga, yung sensitive na bagay, kailangan concern ka sa kanila. Yung pagmamahal ko, hindi ko masabi eh. Kasi lahat ginagawa ko para sa kanila lang eh. Ganon din sa pagtatrabaho, yung parang honest ka. Kasi hindi mo naman masabi na, minsan pag wala amo, hindi naman magtatrabaho, di ba? Ako hindi ako. Kahit walang amo, ginagawa ko pa rin. Basta trabaho ko.